Present. Highly's POV. Sweetie, I'm going. Narinig kong bulong sa akin ang asawa kong si Asher. Napabalikwas ako ng upo mula sa pagkakahiga ko. What? Aalis ka na agad? Hindi pa ako nakakapagluto ng breakfast. Salita ko habang tumatayo. Pero hinawakan lamang niya ako sa balikat kahit napalingan ako sa kanya. Ngumiti ito. I know you are tired. Just rest, okay? Aangal pa sana ako pero nilikan niya na ako sa noo. Pagkatapos na lumabas siya sa kwarto namin. Napatulala pa ako habang pilit sinisikin sa utak ko ang nangyari. Kakauwi lang kasi namin galing sa honeymoon namin sa Germany. Yeah, after long 4 years being married with him, last week lang kami nakapag-honeymoon. Tumayo na ako sa pagkakaupo ko mula sa kama, tsaka inayos ang buong kwarto namin. Nakita ko nakakalat ang pantalon na sinuot niya kahapon sa pagdating namin. Nakangiti ko itong pinulot. Pumunta ako sa banyo at nilagay ko yun sa basket ko sa nakalagay lahat ng labahin namin. Hinubad ko rin ang sandong suot ko at nilagay din ito sa basket. Naglakad ako papunta ng sink at naghilamos, nag-toothbrush. Nakasanayan na ni Asher na siya magtutoothbrush sa akin. Alam niya na ayoko magbahalik tuwing umaga sa labi. Agad ako naligo. Pagkatapos maligoy ang banyo naman ang nilinis ko. After that, hubot-hubad ako lumabas ng kwarto at nagtuloy sa closet. Pagkatapos ko magbihis, bumaba na ako sa sala. Doon naman ako nag-lines. Hindi na kasi kami kumukuha ng katulong lalo pat kaya ko namang maglinis. Kaya ko rin magluto para sa amin ni Asher. Napag-usapan din namin kukuha na lamang kami once na magkaanak na kami. Tirigil ko na rin ang pills na araw-araw kong iniinom mula noong kinasal kami kasi alam ko sa sarili kong nasa right age na kami para bumuo ng isang masayang pamilya. Na mag 10 AM na nagluto na ako ng pananghalian ko at kahit maaga pa kumain na ako mag-isa. Di na kasi nakakauwi si Asher para sabayan ako dahil sa tambak na gawaing naiwan sa kanya ng kanyang ama sa kumpanya. Nag-early retirement kasi ito dahil sa mayang pag-atake ng sakit nito. Pagkatapos kong hugasan ng kiniinan ko, muli akong umakyat ng taas. Nagpalit ng dress at heels. Makikipagkita rin kasi ako kay Cooper na ngayon may boyfriend na. Nagulat na lang ako nang biglang ibalita nito sa akin na meron na siyang boyfriend at 1 taon na sila kaya hindi ako nagdalawang isip na makipagkita sa kanila. Gusto ko nang kilatisan na ika-2 boyfriend ng kaibigan namin ng asawa ko. Heisley, here! Napalingon ako sa babaeng tumawag sa akin. Nagmadali ako lumapit sa kanya habang dalang isang napakagandang ngiti sa aking mga labi. Na makalapit ako sa kanya, agad akong yumapos dito at nakipagbeso. Loka ka? Bakit ngayon ko lang nabalitaan na may boyfriend ka na, ha? Sabay hila ko sa buhok niya pero tumawa lamang ito. Inalalay niya ako umupo sa katabing upuan niya. O asan ang boyfriend mo? Tanong ko na mapansin kami lang dalawa ang tao sa table. Umorder lang siya ng cappuccino. Alam niya kasing favorite mo yun. Sabay tawa. At para naman niya nalaman? Sabay taas ko ng kilay ko. Sinabi ko, alam mo na, pang sulsul. Agad kong hinila muli ang buhok niya kaya naman pinagtingin na naman kami. Loka ka? Kaya niyo namang madadaan niyo ko sa pagganyan-ganyan niyo, ha? Ew, hindi ako cheap. Sabi ko sabay hawid ng buhok ko at sinabit sa likod ng tenga ko. Then I'm willing to give you a house and lot in my village 4 kilometers away from him. Salita na isang tinig mula sa likod ko kaya agad akong napatayo. Narinig ko namang tumawa si Cooper. Bago ko narinig ang upuan sa tabi ko, hudyat at tumayo rin to. Bumungad sa akin ng isang matangkad na lalaki. Malaki ang katawan nito kaya mahahalata mo. Mahilig mag-gym. Ngumiti ako. Deal, sabi ko. Pinalo naman ako sa balikat ni Cooper. Gago ka. Hindi pa pasuhol sa cappuccino pero sa house and lot, oo. Kunwaring maarting salita nito habang tinutulungan na ilapag ang mga kapeng in-order ng kasintahan. Duh, house and lot na yan, Cooper. Sino ko para tangyan na napakabait mong boyfriend? I really like him para sa'yo. Have a seat. Turo ko sa upo ang katabi ni Cooper. Tumango lang to habang tumatawang umuupo. Sumbong kita sa asawa mo. Sabay irap ni Cooper. Tumawa ako bago humigop ng kape. Tsaka ako maring nagsalita. Baka pag nagsumbong ka, asarin ka pa rin ng higit sa ginagawa ko, no? Sige, hala, hahayaan lang kita. Sabay kunwaring taboy ko. Ang sama mo. Sabay angkla sa braso ng boyfriend niya. Niyakap naman siya nito. Can you introduce yourself? Mukha kasing walang balak ang girlfriend mo na ipakilala ka sa akin. Pagdidiin ko sa salitang girlfriend. Agad naman sumimangot si Cooper. Tumayo ang kasintahan niya at nilahad ang kamay niya. I am Tristan Villarreal. Nanlaki ang mata ko. Wait, kayo ang may-ari ng Villarreal Village? Nagugulantang kong salita. Kumambot to sa batok niya bago nagsalita.
Not really. May share lang ako doon. Pinsan ko talagang totally may hawak noon kaya naman kaya din kitang bigyan ng bahay at lupa doon. Pang sulsul sa'yo. Sabay kindat nito. Tumawa ako sabay palakpak. Ang village na yon ang isa sa sikat dito sa Pangasinan. Bukod sa malaki to'y talagang mataas ang presyo ng bahay at lupang nakatayo doon. May lote naman silang binibenta na wala pang nakatayong bahay pero once patayuan mo yon, magbibigay ka ng panibagong bayad sa permission. Madudulot ng ibang bahay. Ang sabi-sabi pa, magaling mamahal ang may-ari ng village na yon dahil doon mismo din to nakatira. Noong una hindi ko alam ang purpose nun pero hindi naglaon. Nagets ko rin kasi naman na mamonitor niya talagang village. Sa sobrang laki din ng village na yon nahati sa apat. Isang beses din sa 5 taon kung magpa-raffle sila ng house and lot. Pag mahirap ang nabunot, wala na silang iintindihan sa bahay. Kumpleto gamit at bibigyan pa sila ng 100,000 para makapagsimula ng negosyo at mapalago ito. Pero pag may kaya ka naman o mayaman ka, kalahati ng bayad sa lupa at bahay, tanging nilang binabayaran. Matagal ko ng pangarap magkaroon ng bahay sa ganong kasikat na village. Matagal na daw itong tinayo, mga 30 years na. Panigurado ang tatay nito ang unang may-ari. Sige, tinatanggap ko ang suhol mo. Sabay nakipagkamay ako. I am Mrs. Heisley De Vera, wife of Mr. Asher De Vera, the owner of De Vera Enterprises. Ngumiti to sabay iling bago tumawa. Ipapadala ko sa bahay ninyo. No, ako mismo ang kukuha nun sa'yo. Ngumiti to bago umiling. Sa pinsan ko mo iyon kukunin kung ganon. Salita nito at nanlaking muli ang mata ko. Seryoso? Yes? Ano to, business meeting? Sabat ni Cooper. Inirapan ko lang to pero hindi ko pa ito sinagot. Paano nga palang nangyaring may share ka doon kahit maliit lang? Ah, yun ba? He chuckled. Tumango lamang ako. 5 years ago, nagkaroon sila ng kasunduan ng daddy niya na pag nakahanap siya ng magaling na lawyer na makakapagpanalo ng kaso nila, ibibigay niya to sa kanya. But then, nakita niya ako at napanalo ko naman yon. Kaso nagka-problema. Ano yon? Sabay higop ko ng cappuccino. Interesado talaga ako dito. Kumuha ng halos 2 million si Tito Frank sa village at malaking problema yon. Kaya nag-invest ako ng 2 billion and boom, kapartner na niya ako. Nagkasundo kami na magtutulungan besides, mahirap patakbuhin ng ganun kalaking village, lalo pat may kumpanya pa siyang pinapatakbo. Kwento pa nito. Tumango naman ako. So, kailan ko siya mamimit at makukuha ang titulo ng lupa at bahay? Excited pang tanong ko. Tumawa itong muli. You can meet him next month. Nasa Thailand kasi siya ngayon at business tour na doon. Tumango ako. Wait nga ah. Napalingon naman kaming dalawa ni Tristan kay Cooper nang bigla ito nagsalita. Seryoso ka talagang bibigyan mo siya ng house and lot? Kaya nga yan bumili ng sariling bahay at lupa doon eh. Salita nito habang dinuduro-duro ako. Huwag ka kang panira, Cooper. Salita ko. Yeah, baby. Para din sa relasyon natin to. Ayaw sa akin ni tita kaya kailangan ko ng alyansa. Sabay tawa nito na akala mo baliw. Pero may dating pa rin ang pagtawa nito. Ayaw ni tita sa kanya? Gulat pang tanong ko. Tumango lang si Cooper. Umiling ako pero hindi na nagsalita pa. Lumingon ako kay Tristan. Humihigop to ng kape. Ilang taon na nga pala kayo? Tanong ko. How old are you? Tanong nito. 23, sagot ko. Tumango ito. 26 na kami ng pinsan ko. Tumango ako. Nagkwentuhan pa kami ng kung ano-ano. Di ko naman pinahalatang interesado talaga ako sa bahay at lupa mula sa VV. Bagkos puro ko tanong kung saan sila nagkakilala at kung paano niya taias ang dragon akong kaibigan. Siyempre galit na galit si Cooper. Walang modo daw akong kaibigan para siraan siya ng ganun sa nobyo niya. Tumawa lang kaming dalawa ni Tristan. Nang mag-alas 5 na ng hapon, nagpa siya na akong iwan ng dalawa. Magdi-dinner date pa kasi sila. Nagmadali naman ako nag-drive pa uwi para naman makapagluto naman ako nang makakain ng asawa ko. Niluto ko ang paborito niyang kaldereta. Gumawa rin ako ng salad at agad nilagay sa ref para lumambot. Favorite dessert kasi ni Asher ang salad kaya hindi po pwedeng mawala sa kakainin niya yon. Nang matapos ako sa mga ginagawa ko, agad kong sunak ang orasan. Na makita kong mag 8 PM pa lang, dali-dali ako umakyat sa taas at naligo. Simpleng pangbahay lang ang sinuot ko. Pagkatapos kong maligo, muli akong bumaba at inabangan ang pagdating ni Asher. Nang maramdaman kong anumang oras darating na siya, inihanda ko lang lahat ng kakainin niya para pagdating niya, kakain na lamang siya. Pagkatapos kong ihain ang pagkain namin dalawa, tinakpan ko muna ito. Pumunta na ako sa labas ng bahay namin. Nung una nasa labas na ako ng gate, alam ko kasi anumang minuto darating na siya. Pero ang ilang minuto na yon inabot ng kalahating oras. Pumasok ako sa loob ng gate. Naupo sa isang bench malapit sa gate.
May bubong dutot doon inintay si Asher. Pero nang mag 9:30 p.m. na, nagpa siya akong pumasok sa loob. Sa sala ko na siya hinintay. Nahiga ako doon at sa sobrang tagal kong pag-iintay kay Asher, di ko alam kung ilang oras ako nakahiga doon. Di ko na malayan nakatulog na ako. Naramdaman ko pa bigla akong umangat. Magrereklama na sana ako nang maamoy ko ang pabango ni Asher, pero nanatili lang itong nakapikit. Hinayaan ko na lang na buhatin ako nito. Naramdaman kong naglakad na ito paakyat sa kwarto namin. Maya-maya pa'y unti-unti niya na akong binababa. Ilang segundo lang ang pagitan, kinumutan na ako nito. Narinig kong nagsara ang pinto mula sa banyo, kaya naman may pagkakataon akong tumagilid. Pagtagilid ko'y napalingon ako sa orasan. It is already 2 a.m. in the morning. Anong pinagkakabisihan niya? Actually, hindi lamang ito. Ang unang beses nangyari to, pangatlong beses na to. At aminado akong ramdam ko ang panalamig sa akin ng asawa ko. Kaya nga ito, ginagawa kong best ko para bumalik siya sa dating siya. Noong honeymoon namin, parang ako nga lang ang nag-e-enjoy. Paano kasi kahit namamasyal kami, nagtatrabaho pa rin siya. Mas focus na siya ngayon sa trabaho niya. Nakakalimutan niyang may asawa siya. Almost 2 weeks na nga kaming walang make love kaya hindi naman siguro kami makakabuo. Paano pag uwi niya? Kakain, maliligo at matutulog. Hindi niya na ako nilalambing kagaya ng dati. And I really hate it. Hailey's POV. Kinabukasan nagising ako, wala sa tabi ko si Asher. Napabuntong hininga ako bago tuloy ang umupo at tumayo. Tulad na nakasanayan, naglinis ako ng kwarto. Pagbaba ko ng sala, dumiretso ako sa kusina. Doon lalo kong nalumo na mapansin ko. Di man lang nabawasan ang luto ko kagabi. Umupo ako sa upuan. Nilapit ko mga ito sa akin sa kakinain kahit sobra ng lamig. Napangiwi ako nang maramdaman ko ang sobrang lamig nito. Doon tumulong isang patak ng luha ko, kaya naman agad akong tumingala para hindi magtuloy-tuloy. Kahit medyo gumara ang lasa dahil sa lamig ay pinilit kong ubusin. Dahil sa huli, tinapon ko na lang doon dahil sa nilalanggam or sirana. Buong araw ko naglinis sa bahay. Pilit kong inaalis sa isipan ko ang kung ano man ang panalamig ng asawa ko. Wala naman kasi ako matandaan na maling nagawa para magkaganyan siya. Noong honeymoon namin, pansin ko na pilitan lang din siya. Nasamahan ako at libutin ang lugar. Minsan napapansin ko, tulala lang siya. But then, pag tinanong ko kung anong problema, wala siyang sinasagot. Iiling lang siya at ngingiti ng pilit. Pagkatapos ay ayakapin ako, kaya hindi na ako magtatanong at ang pati ako'y malungkot. Nung maghapon na, dumating na sila mom at dad ko. Nagkwentuhan lang kami tungkol sa honeymoon namin. Siyempre, hindi naman muna ako. Nagkwento pa ng buong nangyari dahil baka maging sila'y magtaka sa kinikilos ng asawa ko. Saglit lang silang naglagay sa bahay at agad din namang umalis kaya nakapagluto ako ng maaga. Nakatanggap din kasi ako ng text mula kay Asher na maaga nitong matatapos ang gawain sa opisina kaya makakauwi siya na maaga. Masaya kong niluto ang paborito naming bulalo. Medyo mahirap ito pero kaya ko naman. Saktong pagkatapos kong magluto, dumating na si Asher. Sinalubong ko siya ng yakap at halik. Like before bago pa siya manlamig sa akin. Kung ganito ba naman ang sasalubong sa akin kada uwi ko, mawawala ka agad ang pagod ko. Salita niya habang nakayakap pa rin. Tila nalungkot akong bigla. Kumaaga ka lang umuwi lagi. Eh di sana hindi kita nakakatulugan parati. Lagi siyang umuwi 2 a.m. Lagi umuwi ngayon lang ulit napaaga, kaya naman talagang nakakalungkot isipin yung sinabi niya. Hey sweetie, something wrong? Umiling ako at saka lalong hinigpitan ng yakap ko sa kanya. Amoy bulalo ah. Aray! Pinalo ko kasi siya sa balikat niya. Sakto dating mo. Tumatawa kong sabi habang kumakalas sa yakap naming dalawa. Kakatapos ko lang niluin yung paborito nating bulalo. Tara na sa loob para makakain ka na. Hinila ko na siya sa loob ng bahay. Dumiretso kami sa kusina at pinaupo ko siya sa upuan haba ako na may naghainan ng hapunan namin. How's your work? Tanong ko habang kumakain. Nilinok muna niya yung inunguya niya bago siya nagsalita. Nakakapagod pero masaya naman, lalo na kapag nakikita ko silang masaya. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko. Alam kong iba ang tinutukoy niya. Muntik pa siyang madulas. Ibinaba ko yung tinidor at kutsara ko sabay titig kay Asher. Why, sweetie? Kinakabahang tanong nito at ramdam ko ang kaba nito. Ang lalim ng bawat hininga niya. Umiling ako habang may pilit ng itis sa mga labi.
Wala naman, busog na kasi ako eh. Dahilan ko kahit ang totoo pakiramdam ko. Kulang pang kinain ko pero sadyang nawalan ako ng ganang kumain dahil sa sinabi niya. Di ako tanga, Asher. Naghihinagpis kong sabi sa isipan ko. Pasimple kang umiling muli upang mapawi ang luhang pumatak mula dito. Okay, tatapusin ko lang to. Tumayo ako at tumiretso sa refrigerator. Kinuha ang dessert na ginawa ko kahapon na hindi niya nagawang kainin. After ng ilang minuto natapos na kaming kumain. Agad kaming tumaas sa kwarto at sabay na naligo. Dati-dati sa pagligo namin hindi maiiwasan may mangyayari pero hindi. Kahit halik walang namagitan sa amin. Nang matapos kaming maligo bumaba mula kami sa sala tsaka nanood ng movies. Inabot kami ng 10 PM at nakakatatlong pelikula na kami. Nakakaramdam na rin ako ng lamig dahil sa sobrang nipis ng suot ko. Wala rin akong pang ibaba. At kung iniisip ninyong inaakit ko si Asher hindi ko ipagkakaila dahil totoo. Nais kong may mangyari sa aming dalawa tulad ng dati na habang nanonood kami umiinday ang mga katawan namin sa sahig. Niyakap ko siya na mahigpit ngunit muli ako nadismaya nang haplosin niyang braso ko pero hindi niya ako niyakap. Kaya naman agad kong kilalas ang pagkakayakap ko at humarap sa kanya. Gulat siyang lumingon sa akin na magsasalita siya. Hindi ko na hinayaan pa. Agad ko siyang hinalikan. Habang ginagalaw ko ang mga labi ko, inintay ko siyang tumugon sa mga halik ko na yon na hindi naman ako nabigo. Gumanti siya ng halik sa akin sa sobrang pananabik ko sa kanya. Ramdam ko na agad ang pagkabasa ng babae ko. Ginala ko ang kamay ko sa katawan niya pababa sa ari niya. Nang mahawakan ko yon laking gulat ko nang bigla niya akong itinulak. Sorry, pagod na ako. Mauna na ako sa itaas. Sunod-sunod pang salita niya. Tumayo siya at tumakbo sa itaas. Napayoko ako doon at tumulo ng tumulo ang mga luha ko. Kahit paanong punas ko, hindi ito mahinto. Kahit paanong paghinga ng malalim o pagtingala para matigil to, hindi nangyari. Sunod-sunod tumulo ang mga luha ko. Walang tigil. Habang walang tigil bumabagsak ang mga ito, pilit ko iniisip ang dahilan niya para magkaganito kami. Pero wala ni isang maling nagawa ko noon. Lahat puro perpekto. Halos kalahating oras akong nakaupo doon at nag-iiyak. Nang makalma ko ang sarili ko at saka ako nagpa siyang umakyat na. Ngunit para lamang akong binuhusan ng malamig na tubig pagtapat ko ng pintuan namin. Hindi ito gaano nakasarado. Kaya naman nakita ko pang nakaupo sa gilid ng kama si Asher. Nakatalikod ito sa akin at may kausap sa cellphone niya. Rinig na rinig ko ang mga sinasabi niya at parang tinutusok ng karayom ang dibdib ko. Sorry, nahihirapan din naman ako eh. Gumagawa na ako ng paraan, okay? Just wait, babe, please. Yes, of course. No, promise. Okay, good night. I love you too. Tila nagpantay-gantay ako sa mga sinabi niya. Hindi ito totoo. Nagtatakbo akong muli sa baba. Dumiretso ako sa kusina at doon lumagok ng alak. Kailan pa, Asher? Kailan mo pa ako niloloko? Tanong ko sa sarili ko habang nakatingin sa picture namin na nakadikit sa ref. Sobrang saya naming dalawa doon. Iyon yung first anniversary namin as husband and wife. Simpleng handaan lang sa garden ang ginawa namin noon pero sobrang saya namin. Buong magdamag lang akong uminom ng alak ng gabing yon. Umakyat lang ako sa kwarto namin na mag-aalas 5 na ng madaling araw. 2 oras bago bumangon si Asher. Pagbagsak ko sa kama agad ako nakatulog. Pagising ko wala na si Asher sa higaan namin. Magtatanghalian na din. Buong araw lang ako nasa kwarto at nagkulong. Na maghapon saka lang ako bumaba para magluto ng hapunan. Muli sabay kami naghapunan pero hindi ko siya kinausap. Kinamusta niya ako, ngunit di ako nagbalak sumagot. Hinang-hina ang katawan ko na para bang ayoko na muna siyang makita o kahit makausap man lang. Lumipas pang ilang linggo, tuluyan ko nang nakalimutan ang narinig kong usapan mula sa asawa ko at sa kanyang kabit. Bumalik na rin ang dating sigla ko sa katawan. Minsan nakakaramdam ako ng pagkatamad, ngunit di ko na lang pinansin. Mas gusto ko pa kasing pagsilbihan ng asawa ko kaysa intindihin pa ang sarili ko. Heisley's POV. Bigla ko nakaramdam ng init sa aking katawan nang biglang halikan ako ni Asher. Walang ibang ingay na naririnig sa buong kwartong iyon kundi ang mga ungol namin dalawa. Buong umaga kanina nagsalo na halos 2 buwang napahiga. Puro ugong ng kama ang tanging ingay ng umagang iyon. Na magtanghali na late na ako nakapagluto dahil nakatulog ako ng 1 oras. Pagkatapos ng pang-5 round naming dalawa, nakangiti ako nagluluto. Di ko kasi akalaing mangyayaring muli iyon, hindi ko inaasahan at talagang nakakagulat ang ginawang iyon ni Asher.
Lalo kong napatunayan na talagang mahal mo ko dahil habang ginagawa natin yan ramdam kong mahal mo ko. Napangiti ako sa naisip kong iyon. Kahit medyo masakit pa mga binti ko dahil sa ginawa namin kanina, hindi ko na iyon iniisip pa. Masaya ako dahil kahit papaano ramdam kong babalik na kami sa dati. Kain na tayo? Biglang pumasok si Asher sa kusina. Sakto namang kakatapos ko lang ayusin ang kakainin namin sa lamesa. Sakto nakahanda na to. Let's eat? Tanong ko. Tumango lang ito at tumupo sa tabi ko. Kaya naman naupo na rin ako sa tabi niya. Pinagsandok ko siya ng kanin niya pero nanindig ang mga balahibo niya nang bigla niyang igapa ang mga kamay niya mula sa tuhod ko. Papunta sa pagkababae ko. Asher? Ungol ko habang tinatawag siya sa pangalan niya. Ngumisi lamang ito. Asher! Napasigaw ko nang bigla niyang hawakan sa bewang at biglang buhatin. Iniupo niya ako sa lap niya. Wide your hips, sweetie? Sinunod ko ang utos niya. Habang nagsasandok ako, hindi ko maiwasang mapatayo nang bigla niyang hinawakan. Napalingon ako sa kanya. Tatawagin ko na sana siya ng isang ungol na lumabas sa mga labi ko. Bigla niya akong hinila ulit paupo at sa pag-upo ko yun ay ang pagpasok niya. Kumain ka na, sweetie. Subuan mo rin ako. Napamaang ako sa tinura nito. Hindi ko alam kung susundin ko ba siya o nanamnamin ang bawat galaw ko. Do it, sweetie. Utos ito sa akin kaya naman wala na ako nagawa kundi sumubo at subuan. Nabitawan ko ang kutsara nang itayo niya ako. Kala ko tapos na dahil naramdaman ko ang pagsabog nito sa loob ko. Ngunit nagkamali ako dahil ininihap niya ako sa kanya. Pinatong niyang pa ako sa dalawang upuan na nasa magkabilang gilid namin. Move, Heisley. Nangaakit na ang mga tingin ang binigay niya sa akin. Ngumisi ako. Napatigil ako nang bigla niya akong binuhat kaya naman nagpatangay na lamang ako. Pagkatayo niya at sa kanya ako iniangat na malakas na binaba. Kahit mahirap hindi namin yung napansin sa kagustuhang malasap pa, ang sarap. Tired? Inihingal na tura nito habang kapo ang katawan naming dalaway magkadikit pa rin. No, kaya ko pa. We both chuckled. Good, because we're not done yet. Napasigaw ako nang bigla niyang hawiin ang mga nasa lamesa. Malaki ang lamesang yon kaya naman parang inusad niya lang ang laman nito. Inihiga niya ako doon. Dinaganan niya ako at niyakap ang mga katawan namin. Nag-iisa pa rin. Parehas kaming hingal na hingal. Kahit inihingal nagawa ko pang buhatin si Asher sa loob ng CR. May CR din kasi kami sa kusina para pag may bisita, di na kailangan pang pumunta sa kwarto sa itaas. Na maghapon na pumasok na si Asher sa opisina niya. May bigla ang meeting daw kasi siyang dapat atanan. Kahit na humingi siya ng isang araw na leave. Hinayaan ko naman na siya dahil sapat na sa akin ng bawi na ginawa niya kani-kanina lang. Hinayaan ko naman siya dahil sapat ng aking pagbawi ang ginawa niya kani-kanina. Naglinis ako ng buong maghapon na makatanggap ako ng text mula kay Cooper na kailangan namin mag-meet sa isang coffee shop dahil tapos na rin ang gawain namin ko sa bahay at nag-text si Asher. Baka muli siyang malate sa pag-uwi. Pumayag na lang ako. Agad akong nagpalit ng damit at nag-ayos. Wala pang isang oras paalis na ako ng bahay. Habang nasa biyahe ako, hindi ko maiwasan na mapangiti. Kahit na halos 2 buwang walang nangyari sa amin ni Asher, sinisigurado naman niyang nakakabawi na siya kanina. Kinikilig ako tuwing naalala kong namagitan sa aming dalawa. Napahinto ako sa pag-drive na mapansin ko si Asher na papasok sa isang kondominium. Akala ko ba nasa company ka? Gumuhit ang paghihinala sa isipan ko. Muli, bumalik ang alalang may kausap siya sa cellphone niya. Ngumiti akong umiling. Kinuha ko sa bagong cellphone ko at tinawagan siya. Wala pang 2 ring nang sagutin niya ito. Hello? Nasaan ka? Tanong ko. Please magsabi ka ng totoo. Please, Asher? Nasa company ako. Biglang gumuho ang mundo ko. Napaluha ako sa isinagot niya. Nailing ako habang nakapikit. Hello, sweetie, nandyan ka pa? Kailangan ko nang ibaba kasi nasa meeting ako. Pagkasabi niya nun, ako na mismong pumatay ng tawag namin. Bakit, Asher? Bakit mo ako sa akin ginagawa to? Napaiyak ako sa tinuran niya. Ano ba ang nangyayari? Bakit mo ginagawa sa akin to, Asher? Napayuko ako sa manubela ng kotse at doon umiyak. Iyak ako ng iyak nang biglang may bumusina sa likuran ko. Oh my gosh, eto na. Patuloy pa rin to sa pagbusina kaya nataranta ako at pinandar ang kotse ko. Hindi ko na nga namalayan na nasa kalsada pala ako nakahinto. Nakakahiya. Kahit na may dinaramdam ako. Nagpatuloy pa rin ako sa coffee shop na tutukoy ni Cooper. Bago ko lumabas ng kotse ko pagka-park ko neto, inayos ko muna ang sarili ko. Medyo namula kasi ang mata ko dahil sa pag-iyak. Sinalubong ako ni Cooper at muli, umangkla sa braso ko. Bakit ang tagal mo? Tanong nito.
Wala naman. Medyo na-traffic lang. Umupo ako sa upuang tinuturo niya. Umupo naman siya sa tapat ko. Bakit nga pala? Nag-iwas ako ng tingin. Tinignan nito ang mata ko. Umiyak ka ba? Usisa nito at agad akong umiling. Hindi. Napuwing kasi ako kanina. Tinitigan ako nitong muli. Huwag mo akong titigan. Alam kong maganda na ako. Umiling to at sumandal. Kasama ko si Tristan. Umorder na siya ng coffee. Nakatingin pa rin to sa akin. Akala mo, inaobserbahan ang bawat kilos ko. Nag-iwas ako ng tingin. Ano bang meron? Tanong ko. Dumating na si Tadeos. Napakunot ang noo ko sa sinabi niya. Sino yun? Tanong ko. Ang may-ari ng Villarreal Village. Nanlaki ang mga mata ko. Oh my gosh, totoo? Hala, kailan ko siya mamimit? Tanong ko agad. Ngayon. Biglang sumulpot si Tristan sa likod ko kaya napalingon ako sa kanya. Wow, really? Gosh, bakit di niyo agad sinabi? Sana man lang nakapag-ayos ako ng mabuti. Natatarantang salita ko. Natawa naman silang dalawa. Saglit lang naman siya. Pag-uusapan lang yung tungkol sa binibigay ko sa'yo. Don't worry, nakausap ko na naman siya about doon at pumayag din naman siya. Tumango ako. Nasaan na siya? Tanong ko. Pabarating pa lang. Di na ako kumibo pa. Napangiti ako at saglit ang nawala sa isipan kong nangyari kanina sa pagitan namin ni Asher. Pilit kong inaalis sa isip ko ang pagsisinungaling niya. Ilang minuto pa kami naghintay. Nakapagkwentuhan na rin kami. Nakwento nila sa akin na nangyari nang ipakilala ni Cooper si Tristan sa kanila. Tawa ako ng tawa dahil sa ginawa ni tita. Dahil base sa kwento nila talagang ayaw nito kay Tristan. Kahit daw kasi lawyer na ito wala pa raw siyang nasa-solve na malaking kaso. Di na kasi nila naikwento pa ang kasong kinasangkutan ng daddy ni Tadeos. Sorry I'm late. Isang matigas na boses ang narinig ko mula sa likuran ko. Agad akong napatayo at lumingon dito. Nanlaki ang mata ko na makita kong sobrang gwapo nito. Gwapo si Asher pero mas gwapo ito. No, mala Adonis ang laki ng katawan niya. Sana nga lang sa loob ng suit niya, matitigas na abs na nakatago doon. Bakit ko nga ba naiisip ang mga ganito? May asawa ka na, Heisley? Natingin ko yung niloloko ko. Cousin, this is Cooper. My girlfriend, you know her, right? Nagising ako sa realidad na magsalita si Tristan. Nakatitig lamang ako kay Tadeos. Tumango lang itong lumingon kay Tristan, ngunit agad din tong lumingon sa akin. I am Heisley De Vera, wife of Asher De Vera, the owner of De Vera Enterprises. I am Tadeos Villarreal, the owner of Villarreal Village and Villarreal Company. Pakilala pa nito. Nilahat ko ang lahat para sana makipagkamay pero hindi niya ito tinanggap. Tumango lang ito at umupo. Kinaskas kong palad ko sa pants na suot ko bago muling umupo sa tabi ni Cooper. Bale magkaharapan kami ni Tadeos. I am here to discuss our deal. Tura nito. Tumango lamang ako. You don't have to worry about the house and things that you need in your house. It is already complete, but you need to pay your membership in my village. That's our deal of Tristan. Lumingon ako kay Tristan. Tumango itong nakangiti kaya tumango din akong nakangiti. Bukas ay magkikita tayo dito mismo. Pupunta tayo sa village. Ipapakita ko sa iyo ang magiging bahay mo doon. At ang titulo ipapadala sa bahay ninyo. No, sa mismong bahay na lang sa village ko kukunin. May ibang balak ako sa bahay. Nakangiting turan ko. Ibebenta mo? Taas kini na tanong pa nito. Agad akong umiling. No way. I don't have a reason to sell it. I feel ko magagamit ko rin siya sooner. Salita ko. Tumango ito pero nababasa ko sa mga mata niya na hindi naman siya kumbinsido. Masungit ang unang tingin ko sa kanya at ramdam kong totoo ang iniisip ko. Di rin nagtagal ang usapang iyon. Agad din siyang umalis. Pag alis naman niya tumambay pa kaming tatlo nila Cooper sa coffee shop at nagkwentuhan.